Welcome sa ating online lecture. So, pag-aaral na natin kung paano mag-multiply ng fractions. So, yung pag-multiply ng fraction, minumultiply natin yung numerator sa numerator tsaka yung denominator sa denominator. Then, yung for example, meron tayong mga negative sign. Yung negative symbol natin, pwede nating ilagay dito sa gitna, pwede din sa numerator, pwede din sa denominator. So, ibig sabihin lang kapag may negative symbol sa gitna dito sa numerator or sa denominator, negative yung value ng ating fraction. So, sisimulan natin yung ating lecture dito sa pag-solve ng problem. So, for example, meron tayong negative sign dito. So, yung negative sign natin nasa labas naman ng parenthesis. So, pwede natin tong gawing negative 1 yung ating negative sign. So, pwede yan. So, times 3/4 times 5/7. So, yung pag-multiply natin, for example, meron tayong isang negative sign. So, yung rules natin, yung rule, kapag merong odd number ng negative number, so, isa lang naman. So, yung odd natin, di ba, 1, 3, 5, 7, tsaka 9. So, 1, isang negative sign, therefore, magiging negative yung answer natin. And then, dito naman sa ating mga numbers, yung mga fraction natin, i-multiply lang natin numerator to numerator and denominator to denominator. So, negative 1, 1 times 3 times 5, positive 15. Then, 4 times 7, that is 28. Okay, 28. Okay. The next example is meron tayong dalawang number. So, yung 2 natin is even number. So, positive, pwede natin i-ignore yung negative sign kasi dalawang minus sign. Then, numerator to numerator, 1 times 1, positive 1. Denominator to denominator, 2 times 3, positive 6. Next, meron tayong dalawang negative sign. Again, pwedeng i-ignore kapag negative yung total numbers of negative sign. So, 2 is even number. Therefore, yung answer natin magiging positive. Then, numerator to numerator, 2 times 3, that is 6. 5 times 7, that is 35. Next is, meron tayong dalawang number again. So, yung negative dito na sign, pwedeng maging negative 1, katulad nito. Pero, ganun pa rin naman yung ating pag-solve. Kapag meron tayong even number, so, i-count natin yung kung ilan yung mga negative sign or symbol. So, may dalawa. So, ibig sabihin yung sagot natin, automatic magiging positive. And then, yung pag-multiply niyan is yung numerator to numerator, A times C. And then, denominator to denominator, B times D. So, next, meron tayong technique na kung saan pwede nating i-simplify muna yung ating fraction before tayo magmumultiply. So, anong ibig sabihin nun? So, for example, meron tayong 2 dito sa numerator natin sa isang fraction. Pag i-divide natin to sa 2, magiging 1. So, kapag i-divide natin sa 2, magiging 2. So, meron tayong isang negative sign or negative symbol. Ibig sabihin lang is negative yung sagot. So, 5 times 1, that is 5. 2 times 11 is 22. So, dito naman, pwedeng masimplify yung y dito. Magiging 1. Makancel na tong y dito. Makancel yung x dito at saka x dito. Dito is magiging 1. So, 1 times 2, that is 2. 1 times negative 3, that is minus 3. Kasi 1 times minus 3 is minus 3. And pwede din natin ilipat yung negative symbol dito sa gitna para mas maganda siya tingnan. So, negative 2/3, ganun. Pero, yung 2 over negative 3, same lang siya sa negative 2/3. So, yung pag-multiply ng fractions natin, tandaan lang, bilangin natin yung ilan yung negative sign. So, kapag even, magiging positive yung final answer. Kapag odd naman, magiging negative yung final answer. Then, yung pag-multiply natin, numerator sa numerator, and then denominator sa denominator.